Ito yung phone na hindi lang maganda design, talagang parang e-book reader in your pocket. Kasi tignan nyo, talagang matte display, paper-like display at wala talagang reflection. Ganun kaganda yung matte display niya. Ilang araw ko na rin gamit to, okay din yung kanyang performance. Samahan nyo ako, tara, umpisahan na natin to. Yo, what's up guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon may panibago na naman tayong gadget na re-reviewan. And this one, balik tayo sa smartphone review. And this is the TCL Next Paper 70 Pro. Guys, sobrang kakaiba ng phone na to kumpara sa mga regular na phone. Pagdating pa lang sa display, tingnan nyo, ang ganda guys, so sobrang matte, as in walang reflection, and ilang araw ko nang gamit to, sobrang nagustuhan ko yung paggamit sa phone na to. And tara, kung natin patagalin pa, pag-usapan na natin itong phone na to. Okay, so pag-usapan agad natin guys, yung mismong display ng phone na to. Meron tong 6.9-inch IPS LCD display na may 120Hz of screen refresh rate, and napaka-smooth yan guys. Common na pag 120Hz, sobrang smooth talaga nung kanya mismong display. And yung isa sa highlight ng phone na to is yung kanyang Next Paper technology na display, which is again guys, para talaga siyang e-book reader in your pocket. Meron itong 1080 by 2340 pixels, and meron siya syempre mga TUV rain line certification, blue light purification, SGS certified, Asahi Glass Moss Level 5 protection. Is maganda na mga protection yan kasi nga kahit magbabad ka sa phone na to, kahit nasa dim light ka pa, nasa madilim, kahit gabing-gabi ka na, kahit magbabad ka sa phone na to guys, hindi agad-agad sasakit yung mata mo or hindi ka magkakaroon ng eye strain. Ganun yung magagandang protection na nilagay ni TCL dito sa display ng phone na to. So hindi lang siya basta-basta gimmick, may mga ganyan siyang klase ng protection. And again guys, nung kinumpara ko yung display nito sa mga normal display ng phone ko, talagang matutuwa kayo kasi nga kahit direct sunlight ko siya dalhin, wala talagang reflection. Yes guys, pag titignan nyo maigi yung kanyang display, ang ganito, parang papel talaga Parang kumbaga alam nyo yung mga paper-like or matte display ni Huawei, parang ganun talaga. Pero ito mas maganda guys, tignan nyo naman. And again, meron tong dedicated button dyan sa gilid. Pag kinilik nyo yung Max Ink Mode, yung talagang grabe na para na talaga siyang e-reader, walang notification. Literal, pag magbabasa-basa ka lang ng libro, ayan yung pwede mong gamitin. And pag in-enter mo yan guys, grabe din yung itatagal ng battery niya. Tingnan mo naman nakalagay dito. Dito kaya niya up to 50 hours of battery life. O diba, antindi. Then yung next naman guys is yung ink paper mode. So black and white pa rin siya, no? Pero pwede ka nang gumamit ng iba't ibang klase ng apps, pero naka black and white pa rin, pero tatagal pa rin yung battery mo. And then yung last naman yung color paper mode. So again, para pa rin siyang e-reader, pero may mga colors na siya, pero parang nireduce lang yung natural color ng phone. So mas less yung saturation. At the same time, mas makakatipid ka pa rin talaga ng battery. So, di ba, hindi lang siya basta gimmick guys, may purpose siya. Mas tatagal yung battery nyo pag ginamit nyo yung mga Next Paper mode na yan. Meron to off to 900 typical brightness, and hindi naman ako nahirapan gamitin outdoors, lalo na na matte display siya, so wala talagang reflection. Pumunta muna tayo sa build quality ng phone na to. So, meron tong plastic back, plastic frame, pero guys ang ganda ng build quality ng phone na to. And then syempre glass front na matte display. Pagdating sa kanan, dito yung kanyang power button / fingerprint scanner, and then volume rocker, and then yung kanyang dedicated button para sa Next Paper mode. Pagdating naman sa babaan, dito yung kanyang dual SIM tray na may micro SD card slot na expandable up to 2TB, and then speaker, mic, and Type-C port. Pagdating naman sa kaliwa, malinis na guys, wala na nakalagay. Pagdating sa taas, andito yung kanyang mic, and then IR blaster. So yes, pwede mo itong gamitin as remote. And then yung kanyang another speaker guys is nasa earpiece. So na-unbox ko na rin pala ito guys, pero syempre share ko pa rin yung laman ng mismong box. Syempre hindi pwedeng mawala dyan yung some paperworks like manual, warranty card, yung mismong case, yung kanyang pin ejector, yung kanyang charging brick na 33 watts, and yung kanyang Type-C to Type-C na cable, and syempre itong napakagandang si TCL Next Paper 70 Pro. So pumunta naman tayo sa presyo syempre ng phone na to. Itong napunta sa akin is 8256GB na variant, is priced at 22,995. Bago kayo magreklamo guys, para sa akin sakto lang yung binibigay ni TCL na presyo sa phone na to, kasi alam naman natin nagtaasan na lahat ng presyo ng smartphone ngayon. So ito hindi pa rin siya overpriced para sa akin. Sakto lang. Siyempre yung binibigay nila na specs and features ng phone na to, para sa akin sulit na yung presyo niya. And meron tong dalawang color, yung Nebula Gold and Stellar Blue. Ito na punta sa akin Nebula Gold, pero para siyang white, no? Pero maganda siya sa personal guys. Other features, supported ito ng Wi-Fi 6E na connection and 5G network. And tingnan nyo naman guys, kahit nasa labas ako, mabilis talaga yung kanyang mobile data connectivity. Meron din itong IP68 dust and water resistant. So kahit pa paano, no, maganda na may mga ganitong klase ng protection itong phone na to. So sa biometrics naman guys, meron itong
tong fingerprint scanner sa kanan ng phone sa mismong power button niya, no? And mabilis naman yung kanyang fingerprint scanner. And then meron din tong face unlock na masasabi ko is fast enough naman na din. And syempre hindi pwedeng mawala yung mga AI features. Meron itong TCL AI kagaya ng text assistant, writing assistant, smart voice memo assistant at marami pa. Okay, so let's talk about performance. Alam ko kahit nakafocus yung phone na to sa display, binigyan pa rin tayo ni TCL ng kahit papano okay na chipset. So this is powered by MediaTek Dimensity 7300. Naka-Android 16 na rin to and kanyang UI is TCL UI 9.0. Kanyang GPU is Mali G15 MC2, 8 plus 16 GB of RAM. So a total of 24 GB of RAM and 256 of internal storage. So nung tinry ko siya sa gaming guys, is hindi naman ako nagkaroon ng kahit anong problema. Actually, kahit nakasagad yung graphics, especially sa Call of Duty, hindi ako nakaramdam ng kahit anong problema. Smooth na smooth lang siya pang gaming. And ang sarap maglaro sa phone na to kasi alam mo yun, yung display niya, hindi yung parang kumakapit yung kamay mo, madulas yung display niya kasi parang ang papel. So na-enjoy ko rin maglaro dito sa phone na to. Again, kahit tuloy-tuloy ako naglalaro, wala akong nararamdaman na kahit anong heating issues. Though, huwag kayong mag-expect guys na sobrang lakas ng phone na to pagdating sa gaming kasi hindi naman flagship level yung nilagay ni TCL na chipset dito. But still, halos lahat ng games na binato ko dito, kahit magdamag akong maglaro, wala akong naging problema guys. So I think kung ang mga nilalaro mo lang is mga shooting games, ML, mga ganyan, is kayang-kaya naman ng phone na to. Okay, so let's talk about camera. Meron tong 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, and then 32 megapixel selfie na camera. Kanyang record of 4K at 30 FPS sa back, and then 2K at 30 FPS naman sa front. So ito hindi ko in-expect na kahit paano okay din yung kanyang camera. Hindi nga lang syempre flagship level pa rin, pero okay na yung kanyang camera. Napansin ko lang dito guys, medyo hirap siya sa focus minsan. Lalo na pag yung mga close-up shot, kailangan mo talaga i-macro mode. Pag macro mode, medyo nalalabuan ako dun Pero yes, napansin ko sa mga nakuha kong pictures is pop-up naman yung mga color. Actually, minsan nga parang sobra yung saturation. Yun nga lang, may times na hindi ganun kaganda yung dynamic range. And may time na hindi ganun ka-sharp or detailed para sa akin. Pero yes, acceptable pa rin sa akin yung camera ng phone na to. Especially kung pipicturean mo lang, alam mo yung mga food shot, documents, or may pipicturean ka lang sa paligid mo, okay na yung kanyang camera. And yung kanyang video recording, kaya niya up to 4K at 30 FPS sa likod. May stabilization siya, pero hindi pa rin ganun ka-stable, no? Even sa kanyang front facing, may 2K at 30 FPS and hindi ganun ka-stable. So para sa akin, mas okay lang na gamitan nyo pa rin ito ng phone stabilizer. But still guys yung camera ng phone na to is not the best, pero maganda na. So sa battery naman guys, meron tong up to 5,200 mAh capacity na battery. So hindi siya ganun kalaki. Pag in-on nyo yung ink max mode nito guys kaya nitong tumagal up to 6 to 10 days or mahigit pa. Ganun kakunat yung kanyang battery. Pag normal usage, ginamit ko to maghapon. At the end of the day, meron pa akong mga siguro 45%. So makunat pa rin naman yung battery niya. Then meron itong 33 watts na fast charging. So yung kanyang charging time from 15% to 100% is inaabot sa akin ng 1 hour and 8 minutes. So syempre not the fastest, pero pwede na rin naman. Pero sana ginawa na nilang 45 watts man lang. But still, yung battery ng phone na to is okay na okay sa akin. Wala akong naging problema. Mas okay siya talaga pag nilalagay mo sa ink max mode kasi mas tumatagal yung kanyang battery. Okay, so overall guys sa ilang araw na paggamit ko sa phone na to, sobrang na-enjoy ko siya. Bukod sa maganda yung design niya, tingnan mo, napakalinis lang tignan. Yung talagang display niya, sobrang kakaiba ng experience ko dito sa phone na to kumpara sa mga ibang smartphone na nagamit ko. Ang linis tignan ng display. Every time na ginagamit ko to outdoors, lalo na pag tirik yung araw, hindi ako nahihirapan sa mga glare o reflection na yan kasi napakaganda nung kanyang paper-like display. As in, para talaga siyang papel. Again, okay na rin yung chipset niya, malaki na rin yung storage, makunat na rin yung battery, and okay na rin yung camera. Overall, okay yung specs niya. And I think babagay ito sa mga tao na mahilig magbasa-basa ng libro, yung mga manga, yung mga ganyan. So, ma-enjoy nyo itong phone na to kung mahilig kayo magbasa-basa guys. Promise, sobrang perfect. Ang ganda nung kanya mismong display. At ayun lang guys, kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. Siyempre, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe. Peace!